Matthew chapter 5. Unya magbasa ta beginning in verse 13 hangtod sa verse 16. Matthew chapter 5, unya magbasa ta beginning in verse 13 hangtod dinhi sa verse 16. Ang pulong sa Dios nagingon dinhi sa ato in verse number 13, "Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Basahon ako sa Bisaya. Verse 13, "Kamu mao ang asin sa yuta. Apan ko ng asin mawad-an sa iyang kalami. Asa pa man kini iasin. Sukad ni ana kini wala nay kapuslanan, apan kini is isalibay sa gawas o pagatunob-tunuban sa mga tiil sa mga tawo. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang usa ka syudad nga napahiluna ibabaw sa usa ka bungtod dili matago." 15, "Niang mga tawo magadagko og usa ka kandila ug gibutang kini ilalom sa taksanan apan ibabaw sa kandelero ug kini magahatag og kahayag ngadto sa tanan nga anaa sulod sa balay. Pasigaha ang inyong suga sa ingon nga paagi at ubangan sa mga tao, aron sila makakita sa inyong maayong binuhatan ug himayaa ang inyong amahan nga anaa sa langit." Ang Dios magpanalangin. Let's pray. Father in heaven, we thank you for this afternoon, and we thank you, Lord, for the privilege of worshiping you through preaching your word. Lord, I pray nga ikaw mag-auban, mag-bless Ginoo sa mga tao kanimo sa mga pamilya sila. Salamat ko, Lord God, nga ikaw magpadalag kahayag silang unahunag, silang kasing-kasing. Istoryahan kami, Ginoo, pinagi sa imong pulong, ug dasiga kami, Ginoong Dios. Father God, mga ko wisdom, fill me, Lord, with your Holy Spirit. Lord, wala ko mabuhat na wala ko, Ginoo, wala ko sa imong gahom. Kung unsa ang gusto nimo, Lord, itudlo sa amo. Lord, I pray nga kini Ginoo mawali na ako karong hapon. Father God in heaven, among itugyan sa imo, Lord, na nabilin nga oras karon. O kining tanan, Lord, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Ang mensahe nato karong hapon kay how can we make a difference? How can we make a difference? Ang Gospel ni Matthew Maygala mo ni siya ang unang nga libro sa Bagong Tugon. It was written to present Jesus as the promised Messiah and King. Usa sa mga gi-highlight rin ni Matthew mga igsoon ang kaning sermon ni Kristo dito sa bukid. Nga mabasa nato sa chapter 5 hangtod sa chapter number 7. Usa lang na sila ka story. Okay, usa lang na siya ka sermon ni Kristo gasugod sa 5 hangtod sa bersikulo 7. Na kung asa si Kristo nagtudlo siya sa iyang mga sumusunod how to live differently from the world. So usa sa mga pananglitan mga higala sa gitudlo ni Kristo diri sa atong gibasa sa Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Na kung asa giingnan ta ni Kristo nga kita mao ang asin. Wala ka natumba. Okay. Para to sa mga matulog. Okay? Dapat si Hazel tong naglingkod dito. Ano? Si Hazel diri si Kuya Boy diri sa Pikas. Okay. Classmate gana sila nagtapad silang duha, di ba? Like father, like daughter. Okay. Sige. So, gingon diri mga higala sa ato ang Ginoong Hesukristo nga kita mao ang asin sa yuta ug suga sa kalibutan. Now, during World War II, mga igsoon, na usa ka sundalo ba nga iyang gisugal ang iyang kinabuhi para luwason ang usa ka wounded soldier. Naay nangutana sa iya mahigala human sa pag-save niya or pag-rescue niya atong nasamaran nga sundalo.
Why risk everything for just one man? Nganong willing nimo ihatag ang imong kinabuhi para atong usa lang katao? Ang katong sundalo ning tubag, because to that one man, it makes all the difference. Kay para anang usa ka tawo, nagingon siya, dako kaayo na nga kausaban. Mga igsoon, parehaning sundalo, we may feel small, pero ang Diyos nagsulti sa ato mahigala nga gamay man ta, but we can make a difference. You see, the question is, how can we make a difference in this world? Well, tanaw na ito mahigala, tulo katubag, ana nga pangutana, gikan diri sa tuang text, sa Matthew chapter 5, verses 13 to 16. How can we make a difference? Number 1, we can make a difference by our preserving. We can make a difference by our preserving. Unsa ang giingon ni Jesucristo mga higala sa mga sumusunod niya o sa mga Kristohanon, giingnan ta ni Lord Jesus Christ that we are the salt of the earth. Usa sa mga trabaho sa asin kay tigpreserba siya sa butang or pagkaon aron dili siya madaot. Amen? Ang asin mao ang naga-preserve sa pagkaon aron dili madaot. In the same way, giingnan ta ni Jesucristo nga kita ang mga asin sa yuta. Meaning, we are the ones who should preserve this world from moral and spiritual corruption. Pinaagi sa pagkinabuhi nato og balaan. Pinaagi sa pagkinabuhi nato nga Dios nun. O pinaagi sa pagtindog nato diha kang Jesucristo. That's how we can make a difference in this world. Pinaagi sa atong pagkinabuhi nga lahi sa mga uban higala, diha ta makatabang sa uban, aron ang mga tao, dili sila maimpyerno. Basahan nato kadali ang Jude, verse 23. Jude chapter 1, verse number 23. Naigingon diri ba no, si Jude, mga higala, naigisulat si Jude diri. Talawan niyo diri, and others save with fear. Tanawang sunod, pulling them out of the fire. Amen ba? Kasi pinaagi sa ato ang pagkinabuhi mga higala o kaning lahi. Pinaagi sa atong pagkinabuhi og tarong at tubangan sa mga tao. Makatabang ta sa mga tao nga sa pagbira sa ilaha, pagawas sa impyerno. Amen? And then Romans chapter 12 verse number 2 says, and be not conformed to this world. Notice that words, be not conformed to this world. Ang pulo nga conform, nagpasabot nga musunod sa porma or kanang hulmahan. Mao na siya ang conform. Gipahimangnuan ta ni Pablo mga igsoon nga kita sa mga Kristohanon dili magsunod sa pamaagi sa kalibutan kay ang kalibutan puno sa sala ug kadaot. So dili ta dapat musunod sa pamaagi sa kalibutan. Amen ba? Ang kalibutan dira wala na siya nag-refer sa binuhat sa Dios. Ang kanang kalibutan nga ingon ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 2 may gala, it refers to the corrupt ways of society that go against God's will. So gingon sa pulong sa Dios nga dili ta mo sunod, dili ta nga muuyon, dili ta makig-uyon sa sistema sa kalibutan. Because the system of the world is against God mga higala. It is against God's will. Amen? Muingon ka sa mga tao, dili tamang abortion, pero ang mga tao, daghang mga tao, pro-abortion sila. Muingon ka sa mga tao, dili maayo ang pag-inom, pero daghang mga tao may gala, nga kanang nagainom sila. Nakita ninyo, how the world is kaning contradict siya mga higala sa kabubuton sa Ginoo. And kita sa mga Kristohanon, diginan ta, dili ta makig-uyon sa ilaha. Amen? When Paul says, ayaw kamo pagpahiuyo ni ining kalibutan,
iyang gipasabot, ayaw tuguti nga ang kalibutan maoy maghulma sa imong kinabuhi. Do not allow the world to shape you. Amen? Himua igsuon nga lahi ka. Ingon nga anak sa Dios nga nagpakita diya sa imong kinabuhi sa pagkabalaan ni Kristo. So in your life, ipakita ang pagkabalaan ni Kristo. Ayaw og kanang suon sa kalibutan. Ayaw pakig-uyon sa kalibutan. Amen? Maglakaw ka nga opposite sa kalibutan, mga higala. We make a difference when we prevent spiritual decay by living godly lives in our family, in our community, and also in our workplace. Amen. So, paano ta makahatag og difference? Paano ta makahimo og kalainan, mga igsoon? Una, by our preserving. Ikaduha, by our proclaiming. By our proclaiming. What did Jesus said, mga igala? We are the light of the world. Amen? Kana ang gingon ni Kristo in Matthew chapter 5, in verse number 14. Dili ba ang suga mo sidlak siya sa kangitngit? No? Ikaw na. Kanang naa sa kangitngit, ikaw na. Ang kalibutan, naa siya sa kangitngit. Kita ang gibili ni Kristo diri. Kita ang kahayag diri sa kalibutan. Busa, dapat musidlak kita diri sa kalibutan. Ingon nga mga anak sa Dios. Amen ba? Kinahanglan ipahayag nato si Kristo pinaagi sa atong mga pulong o pinaagi sa atong mga buhat. Philippians chapter 2 verse number 15. Unsay gingon sa Bible, mga higala? Philippians chapter 2 in verse number 15. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Basahon ako sa Bisaya. Philippians chapter 2 in verse number 15. Ang pulong sa Dios nag-ingon dinhi sa ato, Philippians chapter 2 in verse number 15, aron kamo mahimong dili sa lawayon ug dili sad-an ang mga anak sa Dios, dili badlongon, diha sa taliwala, sa hiwi ug baliko nga nasod. So giingnan ta sa Ginoo, may gala, taliwala kuno dinhi sa hiwi ug baliko nga nasod. Dapat kita dili ta mahimong sa lawayon, dili ta sad-an. Ug ingon nga mga anak sa Dios, dili ta badlo, dili ta magpabadlong. Amen. Gingon dili sa pulong sa Dios, sa taliwala sa hiwi ug baliko nga nasod, taliwala sa kang kinsa kamo nagdanag ingon nga mga kahayag sa kalibutan. So we are told to shine as lights in the world. Unya, Mark 16:15. Giinginan ta, mga higala, sa pulong sa Dios, isip pud mga suga aning kalibutanan ni, giingnan ta ni Kristo, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Samtang atong gipakita ang kahayag ni Kristo dinhi sa atong kinabuhi, kita pud, mga higala, ipahayag nato ang maayong balita sa matag tao. You know, ang to every creature diri nagrefer ni sa matag tao. Amen? So matag tao, kung ikaw tagaan ka og opportunity nga makasangyaw ana niya, sangyawan nimo siya. Kung matagaan kag opportunity nga tagaan nimo siya sa gospel tracts, tagaan nimo siya og gospel tracts. Nasabtan ninyo? So kana, mga higala, ang giingon sa pulong sa Dios, we are here to proclaim the true light, and that true light is Jesus Christ. And remember, mga higala, ginadala nato ang pangalan ni Kristo. Naa si Kristo sa atuang kinabuhi. Busa kita, mga higala, importante mo sidlak ta dinhi sa kalibutan.
dili ta magpasaway, dili ta mga higala magpabadlong. Amen ba? Ug dili ta mga higala sad-an. Okay? Importante nga mag-behave ta. Labi na kung ang nakapalibot sa ato mga dili luwas. Nga naman, sila sa kangit-ngit and they try to, nagapaningkamot sila nga makakita sila mga igsoon sa kahayag. Kay gusto na sila maluwas. Ug ikaw ang gibilina ni Kristo para sa ilaha. God entrusted you to them. Busa, kung naa ka diha sa ilahang atubangan, ipakita ang imong pagkakristohanon. Don't act like them. Don't dress like them. Don't walk like them. Amen ba? Live differently because you are the salt of the earth and you are the light of the world. Proclaim Jesus Christ to them. Amen? Magunaw na man ta nga kaniadto ang suga gamay siya. Pero kay balo ba mo even one small candle, one candle mga higala that can brighten a whole corner or a whole place in your house. Dili ba? Kanong sana nga nag-brown out diri. Isa lang ka kandila mga higala, nami isa kandila gidagutan ako pero daghan siya na hayagan. Ikaw nang usa ka kandila. Diha sa imuhang palibot daghang mga tao nagpuyo sa kangit-ngit. So kung ikaw mga higala mutindog ka diha kang Kristo, mutindog ka sa kamabarugan nimong kamatuoran, ingon na katong mga naa sa imuhang palibot nga naa sa kangit-ngit, mahayagan to sila. Makaila to sila kay Kristo ug maluwas to sila. Nakita niyo kung unsa kadako ang atuang accountability kung dili ta magkinabuhi nga Dios ton. Kay mahimo pa ta nga rason, mahimo pa ta mga higala nga instrumento sa mga tao no nganong sila maimperno sila. That's why it's very important nga pag Christian ka, pag pag luwas ka, luwas jud biha ka. Kung imuhang itago ang imong pagkakristohanon diha sa gawas, dako kayo kag tulubagon ana sa Ginoo. Kay katong mga tao nga nagdahom sila nga ikaw parihara sa ilaha. Di gyud to sila makaila kay Kristo hangtod nga mamatay to sila, di gyud to sila malangit. Tungod kay ikaw wala ka nagstand diha kang Kristo. Nahimo kang hinungdan, nahimo kang kanang rason ba nganong sila naagyapon sila sa kangit-ngit o nganong sila wala sila maluwas. Unya sa adlaw ba no sa paghukom, wala gilain nga i-blame nila kundi ikaw. Walay lain nga basulo nila kundi ikaw. Nga naman, dito sa inyong trabaho, basig ikaw lang ang Kristohanon. O basin diha sa inyong classroom, ikaw lang ang Kristohanon. Pero wala ka nagkinabuhi kang Kristo. Mao na katong mga tao nga nagtanaw sa imong kinabuhi, wala to sila makakita sa kahayag o wala to sila naluwas. Moabot ang adlaw silang kamatayon, maimperno sila. Ug sa adlaw hukman sila sa Ginoo, wala sila ilaing basulon, ikaw ang ilang basulon. Nga naman, ma-find out nila later nga Kristohanon day ka. Pero nagtakom lang ka, unya wala nimo gipakita ang imong Christian life dito sa ilang atubangan. Amen? Higala, ayaw gyud i-underestimate ang imuhang pagkagamay. Basin gamay lang ka nga suga, pero kanang imuhang suga nga gamay, dako kayo na og impact sa kinabuhi sa mga tao.
Pag imuha ng ipakita, wa ka kay balo, na ay mga tao maluwas tungod anang imuhang kahayag nga gipakita. Amen? So, we can make a difference by our preserving. Ikaduha, we can make a difference by our proclaiming. Ikatulog ang katapusan, we can make a difference by our practicing. By our practicing. Kung saan gingon sa Bible, adto na tabalik sa Matthew chapter 5 verse number 16. Matthew chapter 5 verse 16. What did the Bible says? Matthew chapter 5 verse number 16. Jesus said, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Jesus said that they may see your good works. Amen. Mao na ang imuhang practice, good works. Magbuhat ka og maayo tungod kay naa na si Kristo diha sa imong kinabuhi. Kana kung tinuod. Okay? Wala ta gabuhat og maayo aron maluwas. Gabuhat ta og maayo karon tungod kay mga luwas na ta. Jesus said that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. You see, good works are not for our glory. Ang mga maayong buhat may gala, dili na para sa atuang himaya. Kanang mga maayong buhat para na sa kahimayaan sa Dios. Kung ikaw magpakitag mga maayong buhat, ang mag-glorify ang Dios. People may never read the Bible, but they can read your life. Tinuod gina akong gisulti higala, base na ay mga tao, dili sila magbasa og Biblia, pero basahon nila ang imong kinabuhi. Hinumdumi ni igsoon, ikaw ang buhi nga Biblia sa mga tao. People are following your life. Og ilahang ginatan-aw kung unsa ka magkinabuhi isip Kristohanon. Amen? Basahin nato katali ang 2 Corinthians chapter 3 in verse number 2. 2 Corinthians chapter 3 in verse number 2. Ang pulong sa Dios nagingon dinhi sa atoa, basahon nako sa Bisaya, kamo mao ang among sulat nga nahisulat diha sa among mga kasing-kasing, nailhan og nabasa sa tanang mga tawo. Kita ninyo na? Ikaw ang Biblia sa mga tao. Ginabasa nila ang imong kinabuhi. So nailhan ka o ginasundan ka sa mga tao. Igsoon, unsa kahay nailhan sa mga tao sa imo? Kung panalitan, na ay mga kauban nimo dinhi sa simbahan mo bisita sa imong trabaho. Unya mangutana mi sa imong mga kauban diha sa trabaho. Unsa ni si kuan diri sa inyong trabaho? I wonder unsa ang ilang isulti sa amo bahin sa imo. Amen? Or ikaw estudyante ka. Panalitan, ako moadto sa inyong eskwelahan, mag-public school ministry ko, magtudlo ko dito. Unya, nakadiha sa usa ka section, na kay mga classmate diha. Nya mangutana ko sa imong teacher or mangutana ko sa imong mga classmate. Unsa ni si kuan dinhi sa inyong school? Mga maayo kaha ang ilang isulti sa ako bahin sa imo. Hello? How much more kung ang Ginoo ang mobisita sa imong trabahuan o diha sa inyong eskwelahan? Unsa ang isulti sa mga tao diha kang Kristo bahin sa imo? Amen? Higala,
we can make a difference by our practicing good works for God's glory. Mga maayong buhat para sa himaya sa Diyos. Amen? Busaging nanta Galatians chapter 6 verse number 9. Duha na lang ka verse. Galatians chapter 6 verse number 9. And let us not be weary in well-doing. Unsa na siya sa Bisaya? Sa Bisaya pamahingala giingon sa pulong sa Dios, ug dili kita magakaluya sa pagbuhat og maayo. Mao na dapat consistent ang pagbuhat natog maayo. Nagpasabot higala dili lang ta maayo dinhi sa atong simbahan. Dapat ang imong maayong kinaiya, maayong espiritu, maayo nga mga buhat, maayo nga mga sinultihan, maayo nga ginapaminaw nga kanta, maayo nga panamit, maayo tanan ba? Makita po dapat na didto sa gawas. Dili lang kay maayo ka dinhi sa simbahan. Pero didto sa gawas, dili maayo ang imong mga binuhatan. Amen ba? Dili ta magakaluya sa pagbuhat og maayo. 1 Peter chapter 2 verse 12. Ngano man. Tungod ani nga rason. 1 Peter chapter 2 verse 12. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato mga higala. 1 Peter chapter 2 verse 12. Okay, naram. The Bible says, basahon ako sa Bisaya ha, nga nagabaton sa inyong pagkinabuhi, nga matinud-anon, taliwala sa mga hintel. Ang mga hintel diri nagrefer sa mga dili luwas. Okay? So, giingnan ta sa pulong sa Dios, having your conversation honest among the Gentiles. Na kining atong pagkinabuhi ba, matinud-anon siya atubangan sa mga dili luwas. Nagpasabot nga kung nakakatubangan sa mga dili luwas, kaatubang nimo ang mga dili luwas nga tao, makita nila sa imong kinabuhi nga Christian ka. Amen? Unya, gingon diri sa Biblia, nga samtang sila nagsulti batok kaninyo, ingon nga mga mamumuhat og dautan. Kay balo ba mo sa ilaha manggong pananaw kay ang binuhatan manggod sa tinod nga Kristohanon opposite manggod sa mga dili Kristohanon. Lahi biya og practice ang mga dili luwas no. Kay mga dili luwas okay laman sa ilaha. Mag-celebrate og pista, magsayaw-sayaw, ato sa mga kahilayan, okay naman sa ilaha, halos walay bawal diya sa ilaha mga higala. No, abri tanan sa ilaha. Welcome ang tanang mga binuhatan. Wala sila boundary para sa giwali la Sunday, no? Walay limit sa ilahang mga practices. Una sa kasubra may higala sa kaabri sa ilang kinabuhi, malaglag sila og mga daot. So, lahi ang mga binuhatan nila kaysa mga tao nga nakaila na sa Ginoo. Mao na nga sa ilahang pananaw kaning mga Kristohanon maoy ka nang nagabuhat og dautan sa ilang pananaw. Sa ilang pananaw ba ang mga luwas nga tao, ang mga tao nga nagsunod kang Kristo, dautan sa ilahang pananaw. Amen. Mo na nga diri sa atong simbahan mga higala ha. Kung tinuod ka mga luwas, dili ninyo kontrahon ang pagtulunan diri sa pulong sa Dios ha. Amen. Kay kung kontrahon nimo mahigala, mailhan ka nga dili ka luwas. Amen. Kay sa pananaw mga higala sa mga dili luwas, ang mga luwas dautan sa ilahang pananaw. Pero tanawa, kung imuhang ipabilin ang pagbuhat og maayo diha sa ilang atubangan, tanawa unsa ang ilang isulti in later, unsa ilang isulti in the future. Tanawan niyo na balik sa bersikulo 12. Balikon ako basa.
nga nagabaton sa inyong pagkinabuhi nga matinud-anon taliwala sa mga hintel. Nga samtang sila nagsulti batok kaninyo ingon nga mga mamumuhat og dautan. Sila, tanawa sila kani mga unbelievers pinaagi sa inyong maayong binuhatan nga ilang matanaw maghimaya sa Dios sa adlaw sa pagduaw. Amen. Hello. Tanawan ninyo balik dito para makita ninyo. Ginanta sa Ginoo. Pag natatubangan sa mga unbeliever, dapat ang atong pagkinabuhi honest. Kasabot mo, when the Bible says honest, unsay bot pasabot? Nagpasabot ka bisag naa ka dito sa gawas, naa ka sa inyong trabaho, naa ka dito sa inyong eskwelahan, Kristohanon gihapon ka nga magkinabuhi. Dili ka pag abot dito sa inyong trabaho, mura na ka og dili luwas nga tao. Dito sa iyong eskwelahan, mura na kag dili luwas nga tao. Gingon sa Bible, kung naa ka among the Gentiles, among the unsaved, dapat ang imong conversation, ang imong kinabuhi, honest gihapon. Amen? Kung dito nagakanta sila og worldly, ikaw dili ka mag-apil-apil sila kanta-kantag worldly. Kung sila mag-Christmas party unya pasayaw-sayawon mo dito, ikaw mo stand up ka kang Kristo ug mubarog ka ug musulti ka sila, dili ko moapil og sayaw. Amen. Mao na siya mga higala ang honest conversation. Imuha yung giproclaim sa ilaha nga Christian jud ka. Imo yung gipakita sa ilaha nga mas labaw ang imong kahadlok sa Ginoo kaysa sa tao. Gipakita nimo sa tao ba nga na kay ginakahadlukan diya sa imong kinabuhi. Ug dili na ang imong pastor, kundi ang Ginoo. Amen. Gingon sa Bible that whereas they speak against you as evildoers, kung sila magistorya sa inyo batok, kung sila magistorya batok sa inyo, isip mga dautan nga mga mamumuhat, kaysa ilang pananaw, mga dautan man ta. Amen? Lahi biya sila estilo sa kinabuhi, no? You know, I am blessed, my gala, when I visited Charmelene dito sa iyang gitrabahuan, no? Nagpalda si Charmelene. Be? Bukad ang atayan, di ba? That's good. Gisurprise na ko siya og visit dito sa iyang bago nga trabaho. Nasa mga kauban dito, babae, gapantalo, no? Gapantalon to sila, si Charmelene, gapalda siya. Maunay Kristohanon. Amen? Or nagpalda lang ka to, basin nga expect na ka char nga, si Juan, si pastor, surprise ko. Ha? Wala ka na-expect ka mo i-surprise na kag-visit ito. Wala. And that's good. Amen? Na yung mga uban nga Christian nga ladies, mga higala, no? Naanda na silang pantalon, bisag bisitahan sila, di na sila mahadlok. Di na sila bati o guilt ba? Naanad naman sila, sige sila magpantalon. Pero sa akong giwali kaganinang buntag mga igsoon, ang Diyos nakakitaan na ug hukman ka sa Ginoo na. So tanawa, samtang sila gaistorya batok sa imo as evildoers, they may by your good works pinagis mo mga maayong buhat, which they shall behold, ilahan na Hinoong himayaon ang Dios. Tungod sa imuha, you made a difference in their lives. Amen? Ingon ana ka importante nga magstand ta sa Ginoo. Amen ba? So we make a difference by showing Christ in action. Amen? Makahimo ta og kalainan may gala, pinaagi sa pagpakita nato sa binuhatan ni Kristo. Meaning, ang mga binuhatan ni Kristo, ang iyang mga gipangbuhag, iyang mga practices, ginapakita nato diri sa atong kinabuhi. Maghimo tag kalainan, pinaagi sa pagpakita
sa binuhatan ni Kristo. So in conclusion, Jesus calls us, nakuha ni mo there, tanawan niyo may gala, ang conclusion. Jesus calls us to be salt. Unsay trabaho sa asin, naga-preserve siya. Jesus calls us to be light. Unsa ang light may gala, naga-proclaim siya. And Jesus calls us to be examples. It refers to our practice. You see, ang kalibutan, puno sa kangit-ngit o kadaot. Pero gamiton ta sa Dios aron magdala og kalainan. Amen ba? Ang kalibutan, the world is dark and decaying, but God can use us to make a difference. Na ako'y hatag nga illustration before ta mag-ampo. Naibata ba? Gipangkuha niya ang mga starfish dito sa baybayon. Niya gibalik niya dito sa dagat. Nay usa ka kaning lalaki nag-agi lang, nakita niya tong bata. Gipangutanan niya. Unsay imong gibuhat? Ay starfish niya akong gibalik. Giingnan siya may gala tong lalaki, di ni muna maluwas tanan. Way pulos na, gausik-usik lang kasi imong oras. Ang bata may gala, ningkuha siya og isa ka starfish, gipakita niya sa katong lalaki, unya iyahang gibalik dito sa tubig. Unya ang bata mitubag atong lalaki. It made a difference to that one. Ningon ang bata may galap, sa imuha, dili importante. Pero kini nga kaning usa ka starfish nga gibalik nako diri sa tubig, importante ni sa iya. In the same way, you may not change the whole world, but you can change someone's world by being salt and light. So, para sa mga Kristohanon, decide to be intentional in your witness. Pag kinabuhi nga balaan, i-share si Kristo and let your good works glorify God. Amen? Mao na ang atong buhaton may gala karong hapon, no? Basin makauna-una ang uban nato diri sa manik, apoy sayag, init kayo, basi walay mudawat ani hatan ako, basi di way maminaw sa ko. Sige lang mga gala, nagtanom ta og liso sa mga tao. You see, ang kalibutan, mangutana sila, can you make a difference? Si Kristo nagsulti, you are the difference. Ikaw. Amen? Dito ko atong mga ulo, ipiyon nato itong mga mata. Let's bow our heads and close our eyes. Mag-ampo ta igsoon nga gamiton ni sa Ginoo ang kinabuhi to make a difference. Dili siguro tuod kuana nato no, masangyawan nato or mabag-o ang tanang tao diri sa atong lugar. Pero bisag isa lang ka tao ang mapabag-o sa imo. Dako kayo na nga difference mga igsoon. Dako kayo na nga panalangin. Magampo ta. Father in heaven, thank you sa mensahe. Please, Lord, move the invitation. Istoryaha kami, Ginoo, o kabangi kami. Gamita ang among kinabuhi to make a difference in someone's lives. Lord, base na yung mga members diri nga nagbati sila nga gamay sila. Dili sila makahimo og kalainan, but Lord, nagsulti ka sa amo. We are the salt of the earth. We are the light of the world. And by our good works, you will be glorified. You said to us, we are the difference. Lord, use our life for your glory. I pray this in Jesus' name. Manindog tang tanan mga igsoon. Manindog tang tanan o mag-ampo ta, no? Atong ingnon ang Ginoo, Lord, please use my life. Take my life and let it be. Use my tongue. Use my hands. Use my feet. Use me for your glory. I want to make a difference for your glory, O God.
Di ba ginakanta na itong mga igsoon, little is much when God is in it. Base nagbati ka nga gamay ka, base naguna-una ka, dili man siguro ko makahimo og kalainan, higala, hinumdumi, bisag ang usa ka gamay nga kandila, kung kana musiga, daghan siyag matabangan, daghan siyag mahayagan. Ikaw na igsoon, walay gamay nga Kristohanon sa mata sa Ginoo. Tanan sa iyahang pananaw, mga dagko ta, mga bililhon ta, mga panalagsahon ta nga mga tao. Let's make a difference diri sa atong lugar. Kung gusto ka mag-ampo, pwede ka mag-ampo, pwede ka makigistorya sa Ginoo, pwede ka mangayog tabang sa Ginoo. Lord, help me to make a difference. Help me, Lord, use my life and let it be. Kung gusto ka mag-ampo,